Kasi po malulungkot po ko na wala. Hindi ko po kaya na wala. At isang babaeng wala raw sa katinuan, tumalon sa ilog. Buhangin niya na dito. Kasi lakas pa ng current. Wala sa sarili, nagagalit siya. Ang sabi pa nga niya, hindi niyo ako kayang patayin, hindi ako mamatay. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Ito ang Rescue. Alerto sa kaligtasan mo. Isang babae ang dumulog sa barangay San Jose sa Quezon City. Hinala niya, pinagsamantalahan ang murang isip ng kanyang kapatid na menor de edad. Ang suspect, isang 29 na taong gulang na umano'y nobyo ng biktima. May managot kaya sa kalbaryo ni Alice. Hindi ko na talaga siya kaya. Nung una, kinupkup ko siya po kasi siyempre nakapatid ko po yan. Eh habang po tumatagal, hindi ko na po talaga kaya. Kasi po, kahit ano pong pigil ko sa kanya, tumatakas talaga siya eh. Nakawa ko sa kanya sobra. Lumapit sa amin yung kanyang kapatid at dinalog niya yung kanyang hinanaing tungkol sa kanyang kapatid at bilang bahagi ng pamunuan ng barangay at otoridad, agad na kaming nagbigay ng aming pag-aksyon. Siya daw ay nabuntis nitong lalaki na sumamantala sa kanyang murang kaisipan. Kasi yung ate. Ne, ano? Ne, nasa ate mo. Ikaw po ate. Kakampi mo kami. Ay, magandang hapon po. Okay. Magandang hapon po. Kayo po ba yung kapatid? Andito po kami. Andito po kami para tulungan yung bata. At pagkakita niya sa amin, siya ay pumasok agad sa loob ng kanilang bahay. So ang aking lala, ako ay pumasok at ang sinabi ko, ipapacify ko yung bata. Okay, babae muna. Sige. Hindi ka anak, mag-uusap tayong dalawa. Magkikwentuhan lang tayong dalawa anak. Sila. Magsalita ka lang sa kay Ate Yudi. Halika. Magkikwentuhan tayo anak. Wala kang dapat ikatakot. Saan mo gusto mag-usap? Ha? Asa na si ano? Anak, saan tayo gusto mo mag-usap? Namatay ang lola niya, taga Mandaluyong sila, at nakarating lang siya dito sa amin sa Barangay San Jose ng October 2010. So bakit ka dinala dito ni ni ate mo nung mamatay si lola? Bakit? Wala na po nag-aalaga sa amin, mga tito. Mga tito mo lang. So dito ka dinala. Ngayon, sa pagdating niya rito, nagkaroon din siya ng mga kaibigan. Lumalabas sila, marunong siyang uminom, naninigarilyo sila, at may nakakasamang ibang mga lalaki. Sumasama ka sa ibang lalaki? Sumasama ka? May boyfriend ka? Sinong boyfriend mo? Hindi nga po. Itong lalaking ito, nakilala niya sa sa isang lugar, no, na may mga kasama ding kapwa siya babae na nag-iinuman. Iyon ata ang nagsimula ng kanilang intimate relationship. Bakit may nangyari ba, anak? Ha? May nangyari? Sa inyong dalawa? Yung ginagawa ng mag-asawa? Ha? Ginawa niya sa'yo yon? Wala na nga po. Sinahanap ko po kasi nga nabuntis ako. Buntis ka, yun ang pakiramdam mo. Okay. Tapos yung January, di pa nagkakaroon. Hindi ka pa nagkakaroon. So ngayon, alam mo, wala na siya doon sa pinagtatrabahuhan niya. Kung sakali, pwede mo ituro anak kung saan siya nagtatrabaho. Bakit ka natakot na ikukulong? Ikukulong ka ba? Bakit ka natakot? Ayaw mo siya ipakulong? Hindi nga. Kaya natin siya kakausapin kasi para sa malaman niya na meron na siyang responsibilidad sa'yo. So, I think we have to look for the guy. And then she mentioned na she is pregnant, but we don't know yet. Kasi yun lang ang feeling niya, no? So, hanggang hindi siya na-medical, we cannot say that. Itong ganitong klaseng bata,
kailangan niya ng mga, yung love. Ano ko sa kanya. Walang nag-care. Na-convince ko yung bata na samahan kami na pumunta doon sa pinagtatrabahuhan ng lalaki. So pagka pumayag siya, kasi sabi namin na titingnan lang natin kung nandoon pa or makita namin yung guy, no? So naging pumayag yung nagkaroon ng consent yung batang babae. December nga po. Gusto ko lang panagutan yung ginawa niya sa akin. Kasi po malulungkot po kung nawala siya. Hindi ko po kaya nawala siya.